po sa inyong lahat. Sigurado po ako, lahat tayong dumaan sa pagkabata ay naging bago pa, or sa mga matatanda, sa mga bata ngayon, hindi ko na nakikita ang mga typical na laro. Nung mga bago pa ang umuso ang cellphone, ang laro natin usually sa kalsada or sa bahay ay yung larong taguan o yung anong laro sa inyo, yung naghahabulan, 'di ba? Pero bago magsimula ang laro natin, 'di ba? Ang ginagawa natin ay para piliin kung sino ang taya ay yung mga nakaganon, yung anong tawag niyan? Maibataya 'yon. Sinabi ng teacher Janela sa akin, nakalimutan ko. Maibataya. Papaano sisimulan ang laro? Yung mga bata magaganon muna, tapos ang maiba, siya ang taya. Siya ang maghahanap sa iba ng mga kalaro o di kaya ay hahabol sa iba. Now, ang naiba, siya ang taya at siya ang hahanap kung ang laro ay taguan, hahanapin niya ang lahat hanggang sa mahanap niya ang lahat at iba naman muli ang magiging taya o di kaya ay uulitin muli nila. So yung ang naiba doon sa kamay, siya yung magiging taya. Yun ang ating nakasanayang laro at paraan ng pagpili nung tayo ay mga maliliit pa. Pero kung ikaw ay naiiba sa mata ng tao o ng mundo at hindi mo kapareho ang pananaw ng mundo, hindi ang tingin sa iyo na ikaw ang taya. Ang tingin sa iyo, ikaw ay weird. Ang tingin sa iyo, killjoy. Ang tingin sa iyo ng mundo, kalaban. Hindi ka pareho ng paniniwala. Ang tingin sa iyo ng mundo, masama. Ganito po ang paraan ng ating pagtingin sa mga taong kakaiba ang prinsipyo sa atin na hindi kahanay ng prinsipyo at pananaw ng mundo. At ito po ang normal na ginagawa ng tao. Sa ating mundo, kung mapapansin mo, kapag iba ang ginagawa mo sa normal na ginagawa ng mga tao, ang tingin sa iyo ay hindi lang simpleng kakaiba, kundi ang tingin sa iyo ay weird. Ang tingin sa iyo ay killjoy. Ang tingin sa iyo, minsan, ang mas malala pa ang tingin sa iyo, siraulo. Pero kung pakikinggan natin ang Ebanghelyong binasa, parang ganito ang nais ni Jesus sa kanyang magiging mga tagasunod, maging kakaiba sa mata ng mundo. Ang lahat ng mga sinabi ni Jesus sa Ebanghelyong binasa, kabaliktaran ng normal na reaksyon ng isang tao, ng isang normal na tao sa pananaw ng mundo. Ano ba yung normal na ugali ng isang tao sa pananaw ng mundo? Kapag sinaktan ka, kailangang gumanti ka. Kapag kinuha sa iyo ang gamit mo, huwag kang magpapatalo. Talagang kailangan mong bawiin ang gamit mo. At kung hindi ibibigay sa iyo, aawayin mo talaga. Kapag sinampal ka, gumanti ka ng sampal. Kapag mayroon kang kalaban, ang normal na reaksyon ay kalabanin mo rin. Hindi mo pwedeng maging kaibigan ang kalaban mo. Kaya nga kung titingnan natin ang mga sinabi ni Jesus, hindi siya ang pananaw ng isang normal na tao sa mata ng mundo. Pero bakit ito ang sinasabi ni Jesus? Bakit ito ang sinasabi niya sa kanyang mga alagad? At ito rin ang sinasabi niya sa atin ngayon. Siguro mapapaisip na tayo na parang hindi ko ata gustong maging Kristiyano. Or gusto kong maging Kristiyano pero parang hindi ko ata kayang gawin ang mga sinabi ni Jesus sa Ebanghelyo ngayon. Totoo po, napakahirap. Napakahirap. Hindi madali, pero hindi siya imposible.
Hindi siya imposible. Para kay Jesus, ang kaniyang magiging tagasunod, ang identity niya. Ang identity ng isang Kristiyano ay hindi kapareho, kakaiba, unique sa pananaw ng mundo. Kung ano yung sinasabi at prinsipyong sinasabi ng mundo, kabaliktaran ang gagawin ng isang Kristiyano. Kung para sa pananaw ng mundo, ang may kaaway, aawayin mo rin. Para sa isang Kristiyano, ayon sa sinabi ni Jesus, ibigin mo ang iyong kaaway. Ipagdasal ang mga nagnanais na saktan ka. Para kay Jesus, hindi lamang siya simpleng identity ng isang Kristiyano, pero isang pamamaraan ng buhay na magpapakita, una, na ang taong ito, na ikaw, ay isang Kristiyano at tagasunod ni Jesus. At ang pangalawa, kung bakit sinasabi ni Jesus ang mga bagay na ito, para putulin o sirain ang cycle of violence na nangyayari kapag may isang taong nanakit, kapag may isang taong umaway. Para kay Jesus, kung ang isusukli mo sa isang taong nanakit sa iyo ay pananakit din, the cycle of violence will continue. Wala nang katapusang gantihan, wala nang katapusang pananakit, wala nang katapusang pag-aaway. At ang pangatlo, para kay Jesus, ang nangingibabaw sa isang tagasunod niya, hindi ang galit, hindi ang puot, kundi pag-ibig. Ang identity ng isang Kristiyano, iniibig kahit yung mga tao na hindi kaibig-ibig sa pananaw ng mundo. Napakagandang pagninilay para sa atin. Kahit maging ako, napakahirap na gawin ang mga bagay na sinasabi ni Jesus. At hindi mo siya magagawa at hindi mo iisipin na pagkatapos ng misang ito, gagawin ko na ang lahat ng sinasabi ni Jesus. Hindi. Hindi siya pwedeng mangyari overnight. Isang pamamaraan ng buhay na kapag dahan-dahan nating tinuruan ang ating sarili, eventually, magiging bahagi ng ating pag-uugali. Magiging bahagi ng ating pag-uugali. Now, ang tanong, hindi kung kaya nating gawin ang mga sinabi sa Ebanghelyo. Ang tanong, ano yung pwede nating gawin? Ano yung pwede nating gawin? Hindi man siguro perfectly, pero ano yung pwede nating gawin na dahan-dahan, mabago ang ating pag-uugali hanggang sa ito ay maging kahanay sa pananaw ni Jesus.